Hi Kabilabs! Today's video, ang topic po natin ay update sa aming bahay sa Pilipinas. At yung naiwan naming negosyo sa Pilipinas, yung aming tubigan. So may mga Kabilabs po tayo na since dumating ang mag-ama ko dito 2 years ago, maraming nagtatanong or nagtataka sa inyo kung kamusta na yung bahay namin sa Pilipinas. Sinong nag-aalaga sa bahay, sinong naiwan. At yung negosyo. Sinong negosyo, sinong nagmamanage. Kasi po, sa mga bago po sa ating YouTube channel, nakilala po kasi si Miss Emily dahil doon sa pinagawa kong bahay. So doon nag-start lahat, kaya siya nag-boom. Doon dumami yung viewers tsaka subscribers. Oo, kaya kasagsagan po kasi ng pandemic. Nung pandemic kasi lahat ng tao nakasubaybay sa YouTube. So bago namin kayo i-update kung ano na itsura ng bahay namin ngayon, ipapakita muna namin sa inyo yung last kong uwi nung 2022. Naalala mo nung sinurpresa ko kayo? Birthday po yun ng anak namin. Sinurpresa ko sila. Hindi nila alam na uuwi ako. So, yun yung makikita nyo ngayon. Kung anong itsura nyo nung 2022 kasi yun yung last kong uwi versus ngayon. So, kung interesado po kayo, please keep on watching. Tara, itutur ko po kayo sa aming munting tahanan. Tara! Dito po sa aming munting tahanan, meron po tayong water station. Don't know how or how you do it. Okay, so bago po namin ipakita yung bahay, dito muna tayo sa negosyo mga Kabilabs. So, sino na ang namamahala ng negosyo namin ngayon na water station? Okay, so ito po yung water station namin mga Kabilabs. Ang nangyari kasi nung 2023, nung papunta na sila dito, July po sila dumating dito. So, naisip namin mag-asawa na napakahirap mag-handle ng isang negosyo kung wala doon yung may-ari. Sinambot nung pamangking ko, tapos sinuhulog-hulugan niya monthly yung water station. Kasi bilang alis na nga kami, punta dito sa UK, mahirap naman kasi mag-manage ng business ng malayo ka. Yung hands-on ako sa business, dahil pang problema, what more kung wala ako. Ayoko nung malayo na nga ako, may tatawag sa akin, may problema si ganito, masira yung kaya lalo ko may stress, kaya we decided na ibenta na lang namin kahit hulugan yung aming business tsaka yung sasakyan. So, isa pa po mga Kabilabs, yung time difference kasi ng Pilipinas at dito ay 8 oras. So, halimbawa may o-order. So, hindi namin, sabi ko, kailangan mo mag-focus dito kasi kung iwanan natin negosyo doon, mahirap kasi pag may o-order, sa kanya. Mag-chat pa rin sa akin, mag-text. Oo, mag-text pa rin sa kanya. Hindi mo reply on time. So, yun, sabi ko, nagdesisyon na talaga ako na hindi maganda na aalis sila doon sa Pilipinas na siya pa rin na mag-handle. So, sabi ko, ibenta na natin. So, anong nangyari mga Kabilabs? Hinuhulog-hulugan ng pamangkin niya, nag-down siya ng 50,000 and then ang usapan, 10,000 monthly. Tapos yung sasakyan, kasama na yung sasakyan doon sa presyo. So, baka tanungin niyo kung magkano mga Kabilabs. So, ginalang po tanungin. Medyo na lang po yung private. And nung ibinigay namin or binenta namin yung tindahan mga Kabilabs, kahit na installment siya, hindi namin siya dinagdagan ng interest. So bilang tulong na rin namin yun sa pamangkin niya. Actually, katabing bahay lang namin yun, yung pamangkin niya. So doon lang din sila sa compound. Pero yun pa rin po yung store, yun pa rin po ang ginagamit nila na upa po sila ng 1,000 monthly. Lantiya din kasi si husband. Itong bahay natin, kasi meron po tayong map ng Israel dahil ito po ay mataas na Israel. Para meron po tayo ng remembrance. So, ito pong bahay natin. Lahat na nangyari dito, ultimong pagpapagawa ng dirty kitchen, gate, lahat po yan ay naka-vlog. And lahat po yan ay naka-detalye kung paano siya ginawa, magkano nagastos, ilang araw siyang ginawa. So, sa mga bago po sa ating channel, nasa playlist po yan. Ang title po niya ay Dream House Journey. Welcome to our humble abode. Okay, pagpasok po natin Kabilabs, makikita po natin sa kaliwa ay hagdan po kaagad. Pupunta po sa ating second floor. So, dito po sa baba, mga Kabilabs, pagpasok po, pagbungad po natin, kita po agad natin ang sunset.
So, family picture, and kung makikita nyo dito, meron tayong cabinet. So, ito po mga to ay galing po ito sa Europe. Ako yung nagtutour sa France, sa Monaco, sa Cannes. Itong computer na to, computer to ng aming anak. Dito namin nilagay kasi kung ilalagay namin sa kwarto niya, naku po, hindi nalalabas yung batang yan. Mahirap kasi pag ang isang bata ay nasa loob ng kwarto niya, ang computer, hindi natin alam kung ano yung ginagawa niya. Naisip namin na dito ilagay kasi mayroon tayo CCTV doon. And dito, syempre daanan ng mga tao, nakikita natin kung ano yung ginagawa niya. At least, mararamdaman niya na monitor namin siya. Mahirap po kasi magtiwala talaga ngayon sa mga kabataan. Then ito, lagayan ko ito ng shoe rack. Ay, yung mga gamit niya. Ito naman po, dito yung ating bar counter / yung ating modular kitchen. Okay, so itong pwesto pong ito ay naka-design po sa bar counter. And ang plano po dito, maglalagay kami ng mga wine glass and wine bottle. Dito po yung lagayan and hanggang dito. Kaso, nakulan ko lang, na-short po tayo sa budget, kaya for the meantime, ganito po muna siya. So, papasok po natin dito sa ating kitchen. Meron tayo ditong island kitchen counter. So, napili ko yung ganitong design para pag nagluluto ako, paikot, maluwag siya. Kasi di ba usually, tayo, dito lang tayo nagluluto. So, wala tayong galawang iba. And, bilang mahilig po kasi tayong magluluto, mag-bake, gumawa ng mga tutorials about cooking. So, baka balang araw, yun yung magiging tema ng ating YouTube channel. So, ganito talaga yung gusto kong style ng lutuan. So, maganda kasi na habang naghuhugas ka ng pinggan, nalilibang ka, di ba? Paano ka malilibang? Pag nakikita mo yung mga dumadaan. And, advantage din po mga kabilabs kasi meron po kaming tindahan. So, kung may bibili, nakikita ko. So, pagdating naman dito muna tayo. So, dito yung ating dining area. Kung napapansin niyo po, wala masyadong gamit kasi ayoko kasi sa bahay ng sobrang daming tambak. Gusto ko po ano lang yung importante, yun lang po yung nakalabas. Okay, dito naman po sa cortina, ito po yung ating extension. So, kung subaybay niyo po ang ating dream house journey, alam niyo na po kung ano ito. Pero dahil nandito tayo sa Pilipinas, mas maganda kung ako yung magtutour sa inyo. Tara! Alam niyo po kung bakit mahal na gastos dito dahil slab yung ginawa and mahal po kasi yung bakal. And yung baba nito, kabilabs, alam niyo yung baba nito ay ginawa naming stock room. So siguro, ituturo ko po kayo mamaya. So ito po yung ating dirty kitchen. Yung modular kitchen kasi, magluluto lang tayo ng mga hindi nakakatilamsik ng mantika. Pero yung mga pangmalakasan, dito natin gagawin sa dirty kitchen. Literal siya na dirty. So, as you can see mga kabilabs, meron tayong ginataan dito. May sili kasi si Benan and si husband, favorite nila ang sili. Kagatan nila yan. Yan yung mga gusto nila. So, ito yung kanin natin. Dito sila nagluluto madalas. So, dito yung living room natin, kabilabs, di ba? Kaharap niya ay yung ating powder room. Kasi pag may bisita tayo, dito sila mag-CR. So, okay. Ito po yung ating powder room. Yan. Kapag may bisita po tayo. And, stackan dito. Ito yung maliit na toilet. May bidet. Buti pa sila may bidet. Sa Israel, wala. Okay. So, dito po, as you can see mga kabilabs, yan yung shower area natin. Yan. And, yan, may timba. Kasi, ang gumagamit dito ay ang aking mga in-laws. So, hindi sila sanay gumamit ng walang timba. Okay. So, dito naman po, as you can see mga kabilabs, may malit na kwarto dito. Hindi na lang yung makita dito ang kwarto ng aking mga in-laws. Ito naman po ang ating laundry area.
Tara! Okay, kabilabs, ito po yung laundry area. And dito po yung sampayan. Mahangin po talaga sa dyan dito. Tapos dito po yung ating washing machine. Na bagong-bago. So ngayon naman po, dadalhin ko kayo sa bodega natin. Yung sinasabi ko sa inyong underground. Right? Baka may ahas. Ang plano kasi namin dito, tatambakan sana. Ito po yung mga manukan. Nalilibre na po kami sa fried chicken. So, ngayon naman po, pupunta na tayo sa second floor. So, okay kabilabs, hindi ko po naipakita sa inyo to. Tara. Diretso po niyan ay sa garahe. So, okay. Bilang akit na tayo, dito na tayo dumaan. Papuntang second floor. So, welcome sa ating bahay na walang nabago. Una ko pong ipapakita sa inyo ay yun sa balkonahe. Yan. Okay, tara! So, meron po tayong maliit na terrace dito sa second floor. Masarap po dito mga kabilabs kapag sa umaga. Dito ka magkakape, ganyan. Or pag ganitong oras. Kasi pag ganitong oras po, wala na po si Hari Araw. So, ito. So, pagpasok po natin dito. Okay, sa mga bago po sa ating channel, ito pong area to ay gagawin sana namin dito entertainment room balang araw. And as you can see mga kabilabs, very dangerous. Kasi wala pa pong harang. Tingnan natin kung may isingit natin. Pero as of the moment po kasi, wala naman po kasi bata dito. Kaya, hinahayaan natin na nakatiwang-wang. Kung makapansin yung mga kabilabs, hanggang ngayon, 2 years na po itong bahay natin. Linoleum pa rin po. Hindi talaga maisingit sa budget. Dahil may mga bagay na kailangan unahin. Ang mahalaga po kasi dito, meron na silang matutulugan, komportable naman sila, yung mag-ama ko. And dito po sa bahay na to, ang nakatira po ay yung dalawang indogs. Bali, 4 sila. Paglabas po natin, dito po ay ating comfort room. Pasok po kayo. So, halos wala pa rin po nagbago. 2 years ago, ganun pa rin po. So, okay. Halos wala pa rin po nagbago. Buti pa sila dito, mayroon silang bidet. Hindi uso ang bidet sa Israel. And dito yung ating shower room. Meron po tayong heater dahil malamig po dito sa boundary ng Tagaytay. So, hindi namin masyadong ipo-focus sa inyong comfort room dahil halos wala naman pong pinagbago. And itong pintuan na ito mga kabilabs ay guest room / tambakan din. So, ang nabago po dito mga kabilabs, sa 2 years ay set up ng ating bed. Dati nandito siya. Ngayon, nilipat namin dito. And, ito po ay galing po ito sa living room dito sa second floor. Nilipat namin dito. Ito pa rin po yung ating master bedroom. Halos wala pong nagbago. And so, ganito po ang ating view araw-araw. Si master bedroom ay nakaharap sa kalsada. So, ito na po yung update sa aming bahay mga kabilabs. So, as you can see mga kabilabs, yung gate, sobrang faded na. Tapos, tinanggal na namin yung karatula dyan mga kabilabs kasi yung telephone number niya pa yung nakalagay. So, tinanggal na nila. Ayan o. Ayan o, pas na. 2025. So, more than 2 years na sila dito. Kita niyo yung mga pintura, tuklat-tuklat. Faded na yung mga pintura. Pero yung grass, no, maganda pa rin. Maganda, lalo na ngayon, tagulan sa atin, kaya maganda. Tapos yung mga halaman mo. Masukal. Masukal. Eh, yung sulok po na yan pa yung mga herbal medicine, oregano. Basta, may mga pa nakatanim dyan eh. Maalala yun. Ayaw, faded na. Tapos yung pong halaman na yan, nakikita nyo, ako po nag-titrim yung okay nasa Pilipinas. Tapos ako yung umalis. Yan, si Chansey na po ang nag-titrim yan. Alaga ko po sa trim yan. Every Sunday, i-trim ko yan. Tapos yung tatay ko naman, ang sipag magdilig. 2 times a day, nagdidilig. Okay, so, ayan na mga kabilabs. Ayan. Ayan o, tuklap na. Tuklap na yung pintura dyan o. Pintura. Nakikita nyo. So, ganyan talaga kapag Hindi, tsaka matagal na rin po kasi mga kabilabs ng bahay. Na, 5, ano na rin eh.
6 years na rin. Magsi 6 years ngayon December. Marami akong plano dito mga kabilabs nung pinatayo ko to. Pero nung since na nabago yung destiny natin. Kasi pinatayo namin itong bahay without knowing na dito pala kami mapapapunta, na mag-cross country pala kami. Kaya medyo naibuhos natin yung pera. Yan po yung extension, yung dirty kitchen namin. Yan po yung laundry area. Hindi pa rin po napalagyan ng tiles. Yan bala yung kusina po yan, dyan po nagluluto yung nanay tatay ko. Hindi nila po ginagamit yung kusina sa loob. So alam ko marami sa inyo mga kabilabs nanghihinayang kasi medyo malaking pera din yung nagastos namin dito. And then suddenly, magko-cross country pala kami. So yung papunta ko kasi dito sa UK ay biglaan po mga kabilabs. Bigla na lang dumating yung opportunity. Kaya nandito tayo ngayon. Hindi namin ina-expect na hindi pala kami titira dito sa bahay. So, mamaya mga kabilabs, meron kaming insight sa mga kapwa nating OFW. Kailangan talagang pinturahan na. Tsaka yung mga hindi dapat, tatanggalin na. So, kalalaba ata lang nila nung nag-video. Actually mga kabilabs, marami akong plano dito nung pinatayo namin itong bahay. Na-stop lang siya nung sabi ko nga sa inyo nung nag-cross country na kami. So, ito po mga kabilabs, ipapunta sa taas. As you can see, wala pa rin bago-bago. Simula nung 2022, nung umuwi ako, wala na akong pinabago. Ito pa rin yung nakita nyo mga kabilabs. Ang makikita nyo lang ngayon ay mga faded na, yung mga pintura, kopas na. Tukulap na. And as you can see, wala pa rin hawakan yan. Diba dapat meron siyang... Saka hindi pa rin tiles yung taas. Pinay-stop na namin totally. Kasi nagamit namin yung pera papunta dito. Alam niyo naman, back to zero kami nung pumunta kami dito. Yan po yung aming master bedroom. Tapos yan po nasa kanan. Yan po ang kwarto ni Aisel. Inulit lang. So, while watching this video na pinasa na pamangkin ko mga kabilab, sobrang nakakapanghinayang din. Kasi nga, syempre, malaki pera din nagastos dito. And then, hindi rin naman pala namin titirahan. Saka, ayan. Malungkot kasi nga, ang dami na nabago. Ang ganda-ganda pa niya dati. Pero ganoon talaga. Kailangan kasi, i-maintain mo talaga ang isang bahay. Talagang nagastos mo talaga dapat. Kasi ang pintura talaga, nagpe-faded yun. Lalo sa tagal, lalo pa sa atin. Ulan na araw. So, ito yung dapat na guest room mga kabilabs. Hindi rin namin na naayos na. Kasi nag-focus kami dito Yung kinikita namin ay talagang pang ano lang dito, pang sapat. Yan, tingnan nyo. Tuklap-tuklap pa yung mga tiles. Hindi din. Wala talaga na bago. Simula nung dumating ka nung 2022 at umalis. May nabago. Naging dirty. Nalaspag masyado. Ayan pala na bago. Yan. May bago kaming blind. Yung tatlong yun. Hindi, naipakita ko yun. Ipakita mo ba yun? Naipakita ko yun. Yan, yun na po yung balcony. Tingnan nyo po. Makikita niyan. Yan o. Tuklap-tuklap na. Kahit na mga pintura. Yan o. Wala na talaga. Dirty white na. Oh, pati ang gate. Kailangan na yatang pinturahan ulit. Malaki-laking pera yan. Oh, yan po yung yung flooring. Yung dumi na. Kasi mga kabilabs, pinatayo itong bahay ng 2019, di po ba mga kabilabs? So since then, hindi na siya napinturahan. So 6 years na po. 6 years. Kaya ganyan na po yung itsura niya ngayon. Bilang magtanong kayo, malaking parte kasi kayo. So kailangan i-update pa rin kayo mga kabilabs. So, ayun.
Ito na yung itsura ng bahay ngayon. After 6 years na mula nung pinturahan. So, I think matatapos na itong video na ito. Marami akong plano dito mga kabilabs. So, kung napanood nyo, ito dapat magiging ano siya, sala sa taas. Parang cinema. Yun. Tapos lalagyan dyan ng, ng harang. Dyan. Tapos nakulangan ng budget. Wala pa rin kisame yan eh. Yan. May kisame lang yung aming kwarto. So, dapat yung pinturado din yan. Dapat tiles na rin yan. Malaki-laking pera pa yung kakailanganin. Pero, okay, so, ayan, nakita nyo na mga kabilabs yung itsura ng bahay na pinatayo nung bago mag-pandemic. Pinatayo po namin yun ng 2019. Pero yung water station ay 2017? 2017 September. Okay, so, counting context lang mga kabilabs sa mga bago po sa ating YouTube channel. Dumating po ako sa Israel ng 2015. So, mula nung dumating ako doon, bilang pangalawang bansa ko na siya, una kong abroad kasi mga kabilabs sa Taiwan. So, sabi ko, after 3 years kong pagta-Taiwan, wala akong na-save. I mean, hindi na-generate, walang source of income. So sabi ko, sa pangalawang abroad ko, doon ako natuto na dapat, bukod sa akin na nasa abroad ako, kailangan mayroon source of income bukod sa akin. Kasi alam ko bilang OFW, hindi habang buhay na malakas tayo. So, nag-invest kami sa PisoNet, sa tricycle, Videoke, hanggang sa, yun nga yung water station. So, yung water station 2017, yung bahay 2019. Nung mga panahong iyon mga kabilabs, wala pa sa hinagap ko na cross country. Ang alam ko talaga mga kabilabs, all I know, uuwi na ng Pilipinas kapag nawalan ako ng visa sa Israel. Kasi ang contract ko sa Israel ay 5 years. So sabi ko, kailangan makapagpatayo tayo ng bahay kasi nanawa na kami na lagi ng umupahan. Ayun, hindi rin namin ina-expect na, sabi ko nga sa inyo, biglaan talaga yung pag-cross country namin. So, magiging ano ko sana sa inyo, advice sa mga kapwa ko OFW na kapag magpapagawa kayo ng bahay, ay huwag niyong ibuhos lahat. At huwag ganun kalaki. Ganun kalaki. Kasi marami din nagtaka bakit ang laki ng bahay, up and down, isa lang naman yung anak namin. Bilang OFW, ngayon ko na-realize na mahirap pala talaga kumita ng pera dito sa abroad. Kaya kung kayo may papagawa ng bahay, payo ko lang. Okay din naman yung kumpleto yung bahay. Pero huwag naman yung masyadong din yung lahat uubusin yung pera nyo. Kasi dapat nag-iipon din kayo para sa future. Kasi naedad tayo. Hindi natin alam. Hindi lagi malakas. May kasabihan nga na kapag may dudukot. Pag may sinuksok. Pag may sinuksok, may madudukot. Ganun ba? Kasi hindi, kasabi nga ng asawa ko kanina, hindi man habang buhay malakas tayo. Kaya dapat may saving din talaga. At hindi lang dapat savings, dapat nag-generate din yung, mayroon tayong investment. So, may mga MP2 na government tax-free yun na investment. So, pwede rin yun habang tayo OFW. Meron na akong nagawang vlog tungkol sa MP2 mga kabilabs. Tsaka may realization din ako ngayon bilang first time ako nag-abroad. Kasi nung hindi po ako nag-abroad, ingit ako sa mga nasa abroad. Parang ang sarap ng buhay nila. Ganun rin. Mapapera, mga mayayaman. Oo. Yun ang thinking ko naman. Pero nung naranasan ko mag-abroad, hindi pala lahat na nag-abroad mapera. Kasi kung sa Pilipinas nagastos ka, gagastos din kami dito eh. Malaki yung sahod namin. Pero dito namin gagastusin, maliit. Kasi kung sa Pilipinas nagbabayad din naman kami. Sa Pilipinas nagbabayad ng kuryente, tubig. Ganon din dito. Ganun din dito. Ang kaibahan nga sa Pilipinas, may sarili kami ng bahay, hindi kami nabayad. Ay dito, nabayad kami ng bahay. Ang bahay namin dito, more or less 100,000 pera sa atin sa Pilipinas. Ang bayad namin dito. Ngayon ko na patunayan na hindi lahat na nag-OFW mayaman at mapera. Medyo luwag-luwag din naman kahit paano. Kasi nabibili mo yung gusto mo, nakapagpadala ka kahit paano. Plano namin kasi may 3 kwarto sa 2. Yung master bed namin, hindi namin papagalaw yun. Plano namin upahan. Pero dapat, yung 2 kwarto. Pero dapat ipaayos pa natin. Ipapaupahan pero for ladies only. Kasi bed space doon nakatira yung in-laws ko. Hindi pwede yung may anak, yung may partner. Yung single ladies lang. Tapos yung tindahan, plano namin ipatibag yun. Kung kapag nakabayad na yung pamangkin ni Habi Loves, sabi ko dun sa pamangkin,
Nasabi ba natin yun? Okay, so yung tindahan pala mga kabilabs, plano namin paggawa ng apartment yun. Kasi, sabi na namin sa pamangkin niya na kapag nagkapera na sila, baka pwedeng mag-move na sila para magawa namin ng pwede rin itibag para lumog yung harap. Tsaka natatakpan kasi din yung bahay. Okay, yung tindahan nga po pala mga kabilab, sabi namin sa pamangkin niya na kapag nagkapera sila, baka pwedeng ilipat na sa area nila para magawa namin ng mga gusto namin gawin doon sa harapan. Kasi parang, yung tindahan kasi parang natatakpan yung bahay. So, ayun, yun yung update namin mga kabilabs. So, bilang immigrants dito sa UK, nandito na yung opportunities. Diba, nakikita naman natin, maraming opportunities dito. Hindi, sa akin, hindi ko na nakikita na uuwi sa ngayon. Pero, syempre, pagdating ng araw, pag pensyonado na kami, pag di na namin kaya, uuwi kami sa Pilipinas. Pero, for the meantime, ayun, plano namin ipaupahan yung bahay. Siguro, papatibag yung tindahan, papagawa ng apartment, and so on. Sana, events place sana yung bahay or pa-Airbnb. Pero na-realize ko, masyado kasing matrabaho din kung pa-Airbnb. Dapat hands-on ako dun eh. Magkaiba yung oras. So, sabi ko, why not apartment na lang, no? So, God willing kung ano yung mangyayari in the future. Pero sa ngayon kasi mga kabilabs, parang yung nangyayari sa sahod namin, paycheck to paycheck. So, hindi kami nakapagtabi ng para sa renovation ng bahay. Kasi kailangan pa paupahan yun. Kailangan may rails na. Ano tawag na yun? Handrails. Kailangan may handrails na yung hagdan, may harang na yun. Kasi hindi mo alam, baka mamaya may mangyari sa mga tenants natin. So, yun yung future plans namin. Wala pa rin talaga na itatabi. Wala talaga sa ngayon. Kasi yung pupunta namin dito ni Aisel, talagang utang din yun. Kaya papunta ko dito kasi mga kabilabs, may placement fee kasi ako papunta dito. Lahat kasi dito bili. Hindi ka sa Pilipinas, kahit madahon-dahon, may makuha ka dito, lahat bibili mo. Wala libre kahit party. Wala libre. Oh. Nasabi mo kanina na malaki talaga sahod. Kung papadala mo lahat sa Pilipinas, pero hindi mo more on dito kagasusin. Maliit. Wala agad, maliit. Ang hirap din mag-abroad pala. Wala ko sa abroad. Mahirap. Kaya saludo ko sa mga nag-abroad na solo sila. Saludo ko sa inyo. Pero mga kabilabs nung solo ako, nung nasa Israel ako mga kabilabs, mas marami akong savings noon. Kasi mag-isa lang ako. Yung sa Israel kasi walang tax, diba? Wala na ako apartment. Pero pagkasama mo na pala yung family mo, hindi ka naman pwedeng titira sa yung mag-live-in ka eh. Though may mga live-in caregiver din dito. Pero syempre, kinuha mo pa yung mag-ama mo kung magiging live-in caregiver ka. Pagkasama mo pala ang family mo sa isang bansa, mas magastos kasi buong bahay. I mean, mangupahan kayo ng bahay, lahat binibili. Hindi tulad nung mag-isa pa lang ako. Sarili ko lang iniisip ko, pero ngayon. Kung libre yung bahay dito, makakaipon. Nantak mo, 100,000 magiging ipon mo monthly. Yung 80% ng sahod ko pambayad lang sa bahay, meron pang kuryente, tubig, may council tax pa. So, baka sabihin nyo, alam ko may mga magsasabi dyan na, bakit nag-abroad pa kayo? Sa ngayon mga kabilabs, nahirapan pa kami kasi hindi pa kami citizen dito, hindi pa kami permanent resident dito. Pero, once na permanent resident na kami, marami ng opportunities na magbubukas. Tulad sa akin kasi, caregiver lang yung pwede kong applyan. And, nakatali ako bilang caregiver lang, hindi ako pwede mag-apply ng iba. And limited pa yung mga benefits na pwede namin makuha. Kaya hirap pa kami sa ngayon. Pero saan ba? At sabi nga nung mga nakakausap namin mga tagala dito, nagtaan din kami dyan. Kasi nga, parang bagong kasal ulit tayo eh. Back to zero. Nag-uumpisa kasi. Di ba ultimo, kutsara, tinidor, baso, lahat binili. Lahat talaga. Upuan. Oo. Hindi lang masyadong binili yung gamit sa katawan eh. Damit. Oo. Kasi may dala na kami galing Pilipinas. Okay, so mahaba na mga kabilabs, sa susunod na lang yung mga iba nating mga insight sa pagtira dito sa United Kingdom. Pero above all mga kabilabs, grateful pa rin kami sa Panginoon kasi dinala kami dito. Yung papunta namin dito sa United Kingdom na nade-develop din. Marami ding mga growth na nangyari sa amin tulad sa pakikipag-communicate sa ibang lahi, sa ibang culture. Mas lumawak na yung experience namin. Okay, so thank you for watching mga kabilabs. Bye mga kabilabs. God bless you all.